Magandang umaga sa inyong lahat mga kakambing. This is JC De Guzman ng Alpha Adventure Farms. So yes, tungkol sa kambing ang ating pag-uusapan sa video na ito at ang aking napiling katanungan ay galing kay Mr. Jose Romulo. So ang kanyang comment as usual ay galing sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. At ang kanyang comment o katanungan ay ito: Sir, anong paraan para maalis sa barakong kambing ang panunuwag kahit sa amo? O, sino sa inyo ang nakaranas na or kasalukuyang nakakaranas ng ganitong problema? Meron kayong kambing, barako man yan or inahin, nanunuwag, mapaamo o caretaker or kahit kaninong bibisita. O, sino sa inyo ang may ganyang kambing ngayon? Nagkaroon ako ng ganyang kambing. Sino sa inyo ang meron? Comment nyo. Barako ba ang may ganyang ugali? O barako ba ang pinoproblema nyo? O inahin? Ilan ang kambing nyo ganyan ang pinoproblema nyo? I-comment nyo lang ho dyan sa comment section natin sa video na to para alam ko kung marami ba sa mga magkakambing may ganitong problema. So isa na ako doon. Nagkaroon ako ng problemang ganyan. Pero ang good news ko ay meron akong mga practices dito na ginagawa na aking natutunan nung ako ay nag-aaral pa lang patungkol sa animal science, specifically sa mga ruminants. Paano i-handle ang mga ruminants? Kambing yan, tupa, o yung mga large ruminants kagaya ng baka or buffalo or yung mga native nating mga kalabaw. So pag-usapan natin, ano ba yung aking mga diskarte, mga theory, mga teorya na aking natutunan at aking ini-apply at aking kinostomize para maging angkop siya sa aking sitwasyon o behavior ng aking mga kambing na pinapaamo. So, una sa lahat, yung mga ganyang kaganapan, kasi baka isipin ng iba na yung mga salbahing ganyang kambing, mga rude, unfriendly, sumpungin na kambing ay kadalasang nangyayari lang kapag ito ay lumaki sa ibang farm. May mga karanasan ako na ako na yung nakapagpaanak sa kambing na iyon, pero nung lumaki ay may ganun siyang ugali. Pero yung kapatid niya hindi naman ganoon. Mabait yung kanyang kapatid. Lumalapit ako nininibol yung mga manggas. Pagka naka-long sleeves kayo, mga manggas mo dito, nininibol, kinukutkot niyang ganyan. Ang sarap sa pakiramdam kapag may kambing kang ganan yung maamo talaga. Kung saan ka naupo ay hindi na rin aalis. So ngayon, ang ginawa ko ganito. Una sa lahat, kailangan mo munang i-factor out or tanggalin sa equation yung mga bagay-bagay or situation na nandoon sa area ng kambing na hindi maamo para mas mapabilis yung pagpapaamo sa kambing. Ano ba yung eksaktong tinutukoy ko dito? Una, dapat meron kang maayos na pabahay. Kasi kung improper yung housing mo, halimbawa wala talaga silang bahay, talagang sa ilalim lang ng mga naglalakihang sampalok, mangga, doon sila nakatira, maaaring ma-develop nga talaga yung ganong ugali. Lalo pat ang may mga kambing talaga na napaka-dominante ng pagiging territorial nila. So kung wala silang magandang pabahay at limitado lang yung spaces na nakaangat sa lupa, kasi mga kambing gusto nila elevated talaga Subukan nyo man. Kung meron lang pagpipilian ng kambing na medyo elevated, mas gusto nyo na doon natutulog kaysa doon sa mas mababang bahagi. So kapag ka-dominante nga ang kanilang pagiging territorial at limited lang yung space na nakaangat na ganun sa lupa, talagang papaganahin nila yung pagiging alpha nila dyan, yung pagiging territorial nila. So hanggat kaya ng lakas nila, susuwagin talaga nila yung mga agaw doon sa teritoryo, sa baluarte nilang kapirasong lupang nakaangat sa lupa. Dahil kanila yun tulugan nila yun, pahingaan nila yun. Pero kung maayos ang iyong pabahay, mapa-factor out na yung ganong mga events na nagkakaroon ng agawan sa teritoryo dahil lahat naman sila ay may ample space na nakaangat sa lupa. Hindi nila kailangan mag-away-away para lang makakuha sila ng area na elevated.
So isa lang yan, no? Hindi ko na pahahabain yung tungkol doon sa pagkakaroon ng magandang housing. Kung gusto naman ninyo ng detalyadong usapan patungkol sa housing, yung housing program, mabuti pa yung mag-register na lang kayo doon sa aking goat farming seminar dahil doon ko binalatan ng husto yung topic na yan. Ultimo yung angulo o yung orientation ng pabahay, scientificong explanation, bakit ganun dapat ang orientation, etc. etc. Nandun sa aking pre-recorded goat farming seminar. Pre-recorded yon. So, ibig sabihin, pagka-register ninyo, meron kayong 1 taon para tapusin yung video na yon. Kasalanan na ninyo kapag di pa kayo natuto, 1 taon yon. Pwede nyong i-pause, i-reply lang kung kailan lang kayo available. At meron kayong libreng 30-day technical consultation via email. Sa unang 30 araw ng pagkaka-register ninyo, libre yung consultation. So, maigi pa, pagka-register ninyo, within the first 30 days, panoorin na ninyo. Para kung may mga follow-up questions man kayo, sigurado meron. Pwede nyo itanong sa akin, ako'y sasagot ng libre. Kahit pa sabihin na natin 500 yung questions nyo sa email, alang problema. Gawin nyo pang 1,000. Di ayos, marami akong topic sa video. So yun. Nasa description ng video yung link para sa goat farming seminar. Hindi nyo kailangan bumiyahe, hindi kailangan mag-file ng vacation leave. So, pangalawa, sa tanong pa rin ni Mr. Jose Romulo, ano pa yung mga dapat i-consider dito? Kailangan maamo yung, kapag sinasanay mo yung kambing na hindi friendly, kailangan gumamit ka ng mga, alam mo yun, yung maamong pananalita. Hindi pwedeng binubulyawan mo yung kambing, no? So paano ba? Paano ba ako nagpapaano ba? Sa harapan ko ang kambing na salbahe, no? Pag tinawag mo siya, tapos yung hindi dapat yung boses mo ay parang magugulantang yung kambing, no? Malakas yung boses mo, nakakairita yung boses mo para sa kanya, no? Kailangan lang, swabe lang yung boses mo, hindi ganun kalakas para hindi siya nabibigla. No? So, ipapat mo rin siya doon sa kanyang baba dito, doon sa kanyang likuran, no? Pero bago mo siya hawakan, pangatlo, kailangan respetuhin mo yung tinatawag nating flight zone. Ano ba itong flight zone na to? Lahat ng klase ng hayop, no? Mayroong tinatawag na flight zone o yung space niya na kung saan inaalaw ka lang niya na, hanggang dyan ka lang ha. Kapag ikaw ay lumapit pa sa akin, iiwas na ako sa iyo kasi pumapasok ka na doon sa aking espasyo. Espasyo na kung saan hanggang doon lang kita pinapayagang lumapit. Parang tao lang din yan. Ayaw natin yung gusto nating magsulo, manahimik, tapos bilang may magbaburge in, ay mga ganyan. So, ganun din sa mga hayop, no? So, kailangan obserbahan mo yung flight zone ng iyong unfriendly na kambing. Kahit pare-pareho silang kambing, hindi sila pare-pareho ng flight zone. May mga kambing na ang flight zone mo ay halos zero na. Paano yun? Ano yung zero na distansya ng flight zone? Ito yung mga kambing na sila pa yung kusang lalapit sa'yo, no? Pag hinawakan mo sila, hindi sila tumatakbo, hindi sila nagpapahabol, mga ganon, no? May mga kambing naman na usually itong mga unfriendly goats nga na kailangan 3 meters away ka. 3 linear meters ang distansya mo sa kanila. Pag kapag mas umiksi pa yung distansya mo doon sa kambing na yan, kambing niya to, mas umiksi pa, lumapit ka pa, gagalaw na yan, iiwas na yan, ano? So kailangan obserbahan mo kung hanggang saan lang yung distansyang inaalaw ka niya. Ngayon, ang technique ko ganito. Kapag naobserbahan ko na, alam ko na yung flight zone nitong kambing na tinetame ko, no, pinapaamo ko, hanggang dun lang ako. Pagkatapos, hindi ko na pupersay na sarili kong lalapit ako. So, anong gagawin ko ngayon? Aalamin ko kung ano yung paborito niyang legumes. No? Halimbawa, dahon ng mulberry. May mga kambing akong pag nilapag mo ang dahon ng Madre de Agua at tsaka ang mulberry, mas inuuna ang mulberry. So, ang gagawin ko, puputol ako ng sanga ng mulberry nun, uupo ako o tatayo ako doon sa kung hanggang saan lang niya ako hinahayaan, sa flight zone niya, iwawagay-way kong ganyan sa harapan niya. Yung kung ano man yung paborito niyang natukoy ko. No? Siya ang palalapitin ko. Hindi ako yung lalapit doon sa unfriendly na kambing. Siya ang palalapitin ko. Pag lumalapit na yan, sa una mapapansin mo,
hindi yan todong lalapit eh. Lalapit lang yan ng saktong-sakto lang hanggang doon sa naaabot niya yung pinakamalayong dahon sa iyo, doon sa tangkay na hawak mo. Sa umpisa, pabayaan mo lang na ganun. Huwag mo siyang apurahin na sa unang araw na ginawa mo yung gusto mo, okay na kaagad. Solve na agad. Hindi. May mga kambing na makukuha mo sa ganun. May mga kambing na isang linggong ginaganon-ganon mo bago siya maging komportable sa'yo. Again, parang tao lang din yan. No? Hanggat hindi ka nakakapalagay ng loob, hindi yan magiging open sa pagkukwento sa'yo. Parang ako lang din yon. No? Parang kambing lang din. No? So, yun ang sinasabi ko. No? Darating din ang time kapag komportable na yung kambing sa'yo, palagay na yung loob niya sa'yo, mapapansin mo naman papalapit siya ng papalapit sa'yo hanggang yung sa dahon na malapit sa palad na may hawak doon sa tangkay ng mulberry, yun na yung panatag niyang kinakain na. No? Nung mga naunang mga araw, ang kinakain lang niya ay yung malapit lang sa kanya at dahil hindi pa siya komportable dumikit sa iyo, hinahayaan na niya, hindi niya kakainin yung malapit sa kamay mo. No? Hayaan mo lang yon. Pabayaan mo siya maging comfortable hanggang sa dumating yung time na yon. So that's third tip. Pang-apat, pag lumalapit na siya sa iyo, so i-combine mo yung sinabi ko kanina na ano tawag dito, bigyan mo siya ng mga, gumawa ka ng mga malalambing na salita na ginagawa mo para sa hayop, no? Para sa aso lang din, no? So hinahaplos-haplos mo dapat likuran niya, yung ulo niya, no? Yung kanyang baba, kinakamot-kamot mo yung tagiliran niya, kung saan sa tingin mo yung gustong-gusto niya, no? Ngayon, hindi mo magagawa ang pagpapaamong ito kung hindi ka araw-araw nakikita ng kambing na yan. Kasi kung ginagawa mo lang to once a week, hindi mo ma-develop yung closeness sa iyo ng kambing na yan. Baliwala yan kahit kung once a week ka lang niyang nakikita. Kailangan araw-araw mong ginagawa yon, no? So magiging panglimang tip ngayon yan, no? Yung araw-araw ka dapat nakikita nitong tinetrain mong kambing na maging open sa tao, no? So hindi ka pwedeng maging weekend farmer, di ba? So pang-anim, kailangan maging consistent ka doon sa feeding program mo. In terms of timing ng pagpapakain, hindi po pwedeng sa first 2 days panay 6 to 7 ang pagpapakain mo. Tapos sa sumunod na mga araw, dahil napupuyat ka kaka-Netflix, alas 9 naman na sila kumakain. Hindi po pwedeng pabago-bago yan dahil routinary or animal of routines. Itong mga kambing na to, nasasanay sila doon pwede silang sanayin doon sa activities. Kapag consistent ka doon sa kung anong oras mo pinapagawa o pinapakain ang isang pagkain sa kanila. So kapag consistent ka doon, nasasanay sila doon, more likely pagka nakita ka sa ganong oras, lalapit na silang pusa sa iyo dahil alam nila na sa ganong kaorasan at kabisado pa nila yung mukha mo, alam nilang pagkain yon. Alam mo naman, pagka umaga, gutom yung kambing na yan, mataas ang chance na siya pa ang lalapit sa iyo. So hindi ka na mahihirapan na ipat siya doon sa likuran niya, haplusin ang kanyang mukha, yung kanyang ulo, ang kanyang baba, ang kanyang tagiliran, kung ano man yung parte ng katawan niya na gustong-gusto niyang nahahawakan mo. Ayan, no? Pangilan na yan? Panglima ba yan? Pang-anim? Whatever. Panglima, pang-anim. Basta narinig niyo naman yung mga tips ko. Ano? At side note pala, no? Ito, dun sa mga nakapag-alaga na ng mga Anglo-Nubians at saka Boer, sigurado ako napansin nyo na to. Mas maamo ang Anglo-Nubian kaysa sa Boer. Although may ilang mga Boer din na parang walang pinagkaiba ang pagiging maamo kumpara sa Anglo-Nubian, pero karamihan dyan, mas lumalapit ang Anglo kaysa sa Boer. Pansin nyo na lang, kapag lumapit kayo sa kulungan nila, sino between Anglo-Nubian and Boer yung mas unang sumasampa doon sa kanilang kulungan at gustong ipaabot ng ulo para magpakamot na ganyan? Anglo-Nubian yan, no? Bakit? Ano sa tingin nyo dahilan? Bakit ganun ang behavior nila? Comment nyo. 1, 2, 3. So, sirit na, no? Kasi yung mga Anglo-Nubian, sanay, kumbaga, hereditary na yung ugali nila na maamo kasi nga sila ay panay na nahahawakan bilang sila ay dairy ruminants, dairy goats ang Anglo-Nubian. Mas nahahawakan sila, di ba? Araw-araw ginagatasan yan. So dahil
Yun ang purpose talaga ng goat na yan. Yan ang kanyang specialty, ang gatasan siya. So araw-araw siyang nahahawakan, no? At kung yung mga nagdaang mga centuries, no, panay ganun na ang ginagawa sa kanila, so nagiging hereditary na sa kanila yung ganong behavior. Nagiging kampante na sila, comfortable na sila. Hindi mo na sila halos i-train eh. Sa akin nga yung mga Anglo-Nubian, ganun lahat ng ugali nila, no? Sa Boer lang talaga yung winawasak ang pintuan. Yung kanyang stillmating mo straight na straight kinabukasan o kaya mamayang hapon lang ano na pag ganyan na yung stillmating mo dahil sinusungay niyang ganyan, no? So doon mas madalas ko na-experience yun sa mga Boer, ano. Pero sa Anglo maamo sila. Ang Boer kasi hindi naman siya palaging hinahawakan bilang ito ay meat type, no? Pinapalaki lang talaga siya bago siya talaga ay mapakinabangan ayon dun sa kanyang ideal na purpose talaga, no? So ano pa? Ito, maisingit ko na rin, wag nyong gagawin. Yung mga nauna kong mga binanggit ay mga gagawin, ano? Ito namang next ay wag nyong gagawin. Narinig ko ito doon sa mga ilang kong nakausap na kuha ka daw ng dyaryo, bugkusin mong ganyan, tsaka mo sunugin yung dulo, at tsaka mo pukpuk sa ulo niyang ganyan habang nasusunog ang dyaryo. Hindi binabakapan po ng science yon. No? Wala pa akong nakitang scientific literature na nagpapatunay na may magandang psychological effect sa kambing yon, no? What's true to humans is also true to animals. Subukan mo ang gawin sa akin yung pupukin mo ko ng dyaryo yung nasusunog. Abay talagang hindi mo kailangang i-motivate. Abay talagang mapaghahalo ko ang balat sa tinalupan pag ginawa mo sa akin yon, no? So ganun din sa kambing, no? Walang magandang epekto sa kambing yung ganun, yung dyaryo or kahoy susunugin mo tapos ipupukpok mo sa ulo niya. Hindi. Mas lalo siyang magiging agresibo pagka gano'n, kaya yung pinapalo mo siya ng sanga ng ipil-ipil, kaya ganyan, hampasin mo porque lalo siyang kahit naman siguro tao, di ba? Kahit na anong bait mo, basta nasaktan na ang balat mo, abay talagang maghahalo ang balat talaga sa tinalupan. So yun. Ano pa yung mga may i-share ko sa iyo, Jose, at saka dun sa mga ibang nakikinig na may ganitong sitwasyon din. Okay. Ito lang ang tanong ni Mr. Jose Romulo, ano? So ano pa ba? Magbigay ka ng treats. Nabanggit ko na ba kanina? Nabanggit ko na, ano? Halimbawa nga yung dahon ng mulberry, no? Ayun lang, basically mag-allot ka ng time talaga sa kambing mo. At kung meron kang kambing na, yun nga yung sinabi ko kanina, no, yung minsan merong napapansin mong pinakamaamo sa lahat ng mga kambing mo, no, yung parang ikaw yung best friend niya. Ang gawin mo, i-partner mo, no? Hindi ko ibig sabihin ipaasawa mo or aasawahin niya yung pinakamabait mong kambing. Ilapit mo lang siya doon sa pinakamabait mong kambing dahil according to science ay pwedeng mahawaan or pwedeng mai-adapt ng isang kambing or any animal yung behavior ng another kapwa niya animal na same uri sila. Pwede niyang ma-adapt yun. Hindi garantisado pero posible. So, ganun, no? Parang sa tao din, no? Yung mga quotations na nakikita niyo diyan sa Facebook, no? Yung sinasabi nilang kapag pinaligiran mo ang sarili mo sa 5 matatagumpay na tao, ikaw yung magiging average nila. So, applicable din yan sa hayop. Pag pinaligiran mo yan ng mga maaamong kambing, abay mataas ang chance na umamo yan, no? Ngayon, final question, bago pa humaba ang video na to. May mga pagkakataon ba na in-apply ko sa sarili kong kambing ang lahat ng ibinahagi ko sa inyo ngayon at hindi pa rin umubra sa kambing na yon, salbahe pa rin? Meron ba akong experience na ganon? Meron. So anong pinagawa ko? Hindi umepekto, no? Kasi ganon din naman no? Kahit din naman sa tao, di ba? Kahit patirhan mo minsan ang isang salbaheng nilalang sa isang kumbento, no? Papagrosaryo mo yan umaga, tanghali, hapon. Pag talagang mas itim pa siya sa itim na uwak,
mas itim pa siya sa uwak, talagang subject for culling na. So, yun ang ginawa ko dyan sa kambing na meron akong saanin na goat nun. May lahi siyang saanin, hindi siya purong saanin. Pinakal ko na. O kahit 30 mil ang puhunan ko doon. No? Pinakal ko na kaysa sa kambing ay ang madisgrasya pa. Ano? Or makadisgrasya siya ng kapwa niya kambing, or mga tao. Pero mas salbahe siya sa tao kaysa dun sa kapwa niya kambing. So, it's all the more na nag-decide ako na ipakal na lang yun. After kung may i-apply lahat ng ibinahagi ko ngayon sa inyo sa video na ito. Hindi ka pwedeng kal galore, no? Yung konting kembot, kal na yan. Hindi po pwedeng ganon. Na kailangan i-applyan mo muna ng malumanay. Idaan mo muna sa santong dasalan bago mo idaan sa santong paspasan. Panghuli mo na yon, yung santong paspasan. No? So, yan. Naibahagi ko lang sa inyo yung aking mga pinag-aralan, teorya, na aking ini-apply. Kaya nga ang slogan ko dito ay science-based, experience-driven, and technology-oriented na livestock farming practices. No? Binabahagi ko sa inyo ay hindi lang mga inaral ko, kundi ginawa ko pati. Okay? So, again, huling paalala, mas magandang matutunan nyo yung kabuuan ng aking pag-aalaga sa mga kambing. Pati na rin yung marketing, no? Para hindi kayo nagkakamot ng ulo kung paano i-dispatcha ang dumadaming kambing. Ayan. Nasa description ng video kung paano mag-register ngayong araw na ito doon sa aking pre-recorded online goat farming seminar. Meron palang e-certificate yon. So sa inyo na mga requirement ang umaattend sa ganitong seminar na kailangan nyo magpresenta ng certificate, pwede nyo i-avail ito. Alright? So see you on that online seminar. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.